Tatlong bata sa North Fairview sa Quezon City ang naispatan ng isang concerned citizen na nangangalakal. Ang mga naturang bata po ay nasa 5 hanggang 7 taong gulang lamang. Kaya't agad silang tinunto ng ating pong programa para marespondihan. At sa kanilang pagbabalik eskwela, agad natin silang nirespondihan. Isang litrato ang ipinadala sa responde ng isang concerned citizen kung saan makikita ang tatlong batang ito. Ang isang batang babae ay may tulak-tulak na maliit na kariton, habang ang isa naman may bit-bit na styrobox. Kasama rin nila ang isa pang maliit na batang lalaki. Kapansin-pansin at tila nangangalakal pala ang tatlong batang ito dahil sa bit-bit nila mga gamit. At matapos nating makita ang nakababahalang litratong ito, agad nating hinanap sa pamagitan ng social media ang mga naturang bata. At sa tulong ng ilan pa nating mga taga-subaybay, dito sa North Fairview sa lungsod ng Quezon natin natagpuan ng mga bata kasama ang kanilang mga magulang. Dito sa maliit na bahay, sila pansamantala nakatira kasama ang magulang na si Jason, ang ama ng mga bata. Ayon sa mga magulang ng mga bata, nagulat na lamang sila na mag-viral ang litrato ng mga ito. Yung time na yon, galing kasi akong trabaho. Pag-uwi ko, siyempre puyat, tulog muna. Pagising ko na lang ng mga bandang tanghali, may nagtanong na sa akin, may nag-chat na may nag-post nga sa North Fairview. Kaya pinagalitan ko yung mga anak ko, bakit pinabayaan na pupunta doon sa malayo. Kasi delikado din yun, kasi mga bata pa eh. Nagulat po nga ako noon kasi sabi ng kapitbahay ko, Jean, yung anak mo nasa sa Facebook nakapost na nangalakal daw. Tapos nakita ko, sabi ko, di ko to alam kasi nandun ako sa trabaho ko. Mga 12 kasi umuwi ako, nagsabi sa akin, yung may tindahan nakita ko. Pag pinagalitan ko yung pangalawa ko, sabi ko, sinaguto sa'yo nangalakal kayo, sabi niya, wala ma, kami lang. Sabi ko, wag niyo anuhin kasi baka masagasaan kayo. Sabi ko, wag na ulitin yun. Sabi ko sa kanya, sabi niya, opo. Sabi ko, baka damputin kayo ng sindikato. Ano ko paghahanap sa inyo kung saan kayo, hindi ko alam. Sabi ko sa isa, ba't mo bit-bit yung kapatid mo? Alam mo yung paa, hindi pwede maglakad sa malayo yan. Sabi niya, sinakay din nila sa stroller, tapos tinulak. Tapos yun, hindi na sila nag-ano. Ayon pa kay Jennifer, hindi niya anak ang isang batang kasama sa litrato. Yung isa yung kulot, anak ng kapitbahay namin yun, nandun siya ngayon sa ospital. Kasi nung pinitsuran sila noon, tapos pagkagabi, panay suka doon ng suka, tapos sinugod agad na sa ospital, dyan sa district. Hanggang ngayon hindi pa siya nakakalabas. At nang tanungin nila ang mga bata, umami naman ang mga ito na nagbebenta sila ng kalakal. Nagkakasundo yung mga yung dalawa kong anak, yung isa, yung lalaki, at saka yung pangalawa kong anak, at saka yung barkada niyang isang bata. Nakitira kasi kami dito, yung mga ibang gamit kasi namin, binibenta nila. Hindi ko naman po alam na ganun yung gagawin nila na dadalhin nila ng junk shop. Binibili nila ng pagkain, biskwit, gano'n. Tapos minsan pinapakita nila sa akin na nila, kung magkano nila, yung kita. Tapos, yun, binibili nila ng biskwit, kaya tinapay. Ngunit ayon sa kanila, silang mag-asawa ang nangangalakal at hindi ang mga bata. Mga ngalakal talaga kami, pero mga anak ko, di naman yan eh. Mga ngalakal kami, kasama-kasama lang yung mga yan. Pero sasabihin na nagsusulo yan, hindi ko rin pinapayagan kasi maraming nga sasakyan. Lalo na itong isa kong anak, maliit pa, makulit. Kaya di ko talaga pinapayagan na sila lang yung mga ngalakal. Pero sa isang linggo, Sir, gaano kayo madalas mga lakal? Minsan tatlong beses, minsan 2. Kapag wala kaming pasok pares mag-asawa, nag-ikot-ikot kami dyan sa loob, sa Northridge. Kapag may pasok kami, siguro sa isang linggo, 1 beses lang. Minsan ako magising, iikot na ako dyan sa loob ng village. Tapos pag dun sa iba na naman ng lugar kami mga ngalakal. Minsan manahiram kami ng sidecar pag malayo-layo. Sila nasa magsakay, tapos ako nakalakad, dala ko yung sako. Yung mga plastic bottle, tapos mga buti, tapos mga yung mga bakal-bakal ganun. Sira ng electric pan, binibenta namin yan.
May nag-iipon sila, tinatawag kami, pinapakuha nila yung kalakal. Bagamat may mga trabaho, hindi naman umano sapat ang kanilang kinikita para sa mga gastusin kaya sila nangangalakal. Yung tagapahangin po sa gulong, yun yung pinaka-trabaho ko talaga. Hindi paras-parehas. Minsan may matumal, pinakamaswerte ko dyan, 500, matumal, 300. Conforme po kasi sir sa dagsaan ng customer eh. Kapag wala kang customer, walang nagpapagas, mahina rin yung kitaan. Kasi yung inaasahan namin dun, yung tip lang. Yun na yung pinakasahod namin. Kapag kulang yung mangalakal kami para may pandagdag doon sa gastusin. Naglalaba lang po dyan sa kapitbahay, sa laundry. Sa isang linggo, 6 na araw lang po. 200 lang po isang araw. Hindi po magkasya kahit bigas ulam, kulang nga po eh. Tsaka bayarin tubig, tsaka ilaw pa. Yung pagkain ngayon, yung bigas, naku, mahal. Kwento pa nila, may mga hindi magagandang salita silang naririnig mula nang mag-viral ang litrato ng mga bata. Sabi niya baka daw pinabayaan namin. Sabi ko, hindi ko naman pinabayaan yan. Kung manhihin ng pera yan, binibigyan ko naman sila. Kasi baka daw walang pera ibigay, kaya nangalakal sila. Sabi ko, hindi ko nga pinapangalakal yan eh. Nakatakas lang yan kasi wala ako. Nasaktan ako pag sabi nila nun kami pinabayaan. Nashock nga ako nun. Hindi naman totoo yun. At mula nang i-post ang litrato ng mga batang ito, may ilang nagpadala ng mensahe sa kanila na gusto umanong tumulong. Hindi ko maano yung naramdaman ko eh. May mga gusto daw akong tumulong. Pang lang, yung pang araw-araw lang po. Tapos saka pang gusto sila yung pang araw-araw ganun. Yung mga gamit sa school, mga notebook, papel. Kung ngayong pasukan mag-aaralin silang 3. Eh siya, mag-grade 5 na yun, tapos isa grade 1. Tapos yung isa? Kinder po. Ang ating programa mabilis na tumugon sa kanilang kahilingan dahil agad natin ibinigay ang ating responde para sa kanila. Mga pagkain at gamit pang eskwela, lalo't balik eskwela na ang mga ito. Wow! Thank you po. Thank you po. Sa May 25, saka sa inyo po. Salamat. May gamit na yung mga anak ko. Yan po. Saka mga grocery. Sinamahan naman ng responde ang anak ni Jason at Jennifer sa kanyang pagbabalik eskwela. Tanda na mahalaga pa rin sa kanilang pamilya ang edukasyon na siyang magiging sandata ng kanilang mga anak pagdating ng panahon. Sa kasulukuyan, patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at hindi biro ang kinakaharap na hamon ng ekonomiya ng bansa. Marami sa ating mga kababayan ang hirap na itaguyod ang kanilang pamilya. Gayunpaman, prioridad pa rin nating mga magulang ang mabigyan ng maayos na kinabukasan anuman ang pagsubok na pinagdaraanan ng isang pamilya. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.